Paalala lang po sa mga followers po ni Peking Bombay doon sa kanyang FB page at sa kanyang personal Facebook account, no? Kung mag-chat man po sa inyo or mayroong hinihingi or lalong-lalo na po doon sa mga sponsors po, no? Huwag po kayo maniniwala kung mayroon pong hinihingi doon or nag-chat sa inyo na hihingi ng tulong, ganon. Huwag po kayong maniniwala doon kung mayroong mag-chat sa inyo dahil yun nga po na hack po talaga yung kanyang account. Hello po mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat at kamusta po kayo? So ngayong gabi nga po pala mga kababayan ay meron lang po akong isasabi sa inyo. Tungkol po ito kay Peking Bombay po mga kababayan kasi po kahapon ng hapon, no? Kahit po anong gawin namin sa kanyang account po, no? Pero bago po ang lahat mga kababayan ay magpapasalamat lang po muna ako sa ating Panginoon dahil sa kanyang mga plano, no, na ano po at sa kanyang ginamit na tao, no, na Sir Paul Pugong Biyahero. Maraming salamat po at kay Peking Bombay rin, no, na siya rin yung naging tulay o daan para maisali ako sa PB team, no, dahil malaking karangalan po mga kababayan na mapasali sa charity members, no, na pamumuno po ni Sir Paul Pugong Biyahero. Dahil sa totoo lang po mga kababayan, isa din po yan kasi sa pangarap ko nung una na magiging charity, no, charity vlogger. Malaking karangalan po talaga mga kababayan na mapabilang ako sa isang advocacy po na tutulong sa ating mga kababayan, no, lalong-lalo na po sa aming tribu po na marami pong nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na po dun sa edukasyon po, no, dahil sa aming tribu po talaga ay kailangan yung edukasyon para kahit paano yung mabago din yung buhay po ng isa sa kasamahan po namin na tutubo dito sa bundok. Yun, kailangan talaga ng edukasyon at maraming salamat sa ating Panginoon dahil ginamit niya si Sir Paul na maging tulay or daan na matulungan at may papatuloy yung mga kababayan kung katutubo dito sa bundok sa lalong-lalo na doon sa pag-aaral kagaya nila Maylin, no, at sa lahat ng mga scholars po, no, ng Pugong Biyahero. Kaya may payo ko lang po sa mga scholar po ng Pugong Biyahero, lalong-lalo na kina Maylin, no, na focus talaga, no, sa kanilang pag-aaral dahil malaking blessings yan, no, na galing sa ating Panginoon, no, na ginamit si Sir Paul na para makapagtapos talaga kayo sa pag-aaral. Dahil nung una po mga kababayan, nung kami pa, no, sobrang hirap po talaga dito mga kababayan pag nag-aaral ka tapos walang pang financial, no. Kailangan kasi ng financial lalong-lalo na kapag nasa high school ka na. Lalong-lalo na pag nasa high school ka na. Dahil po nung una mga kababayan, nung kami po ay wala pa pong high school dito sa aming lugar, no. Kailangan pa namin pumunta doon sa aming barangay, no, doon po sa barangay Malabog. Tapos malayo din po yung lugar, no. Tapos kailangan mo pa na mag boarding house doon tapos yung mga kakainin mo. So kaya hindi namin na ipapatuloy yung pag-aaral namin kasi yun nga dahil na sa financial, no. Kaya maswerte po kayo ngayon na kayo yung nakita at natulungan ng Pugong Biyahero na maging scholar, no. Kaya
pagbutihan nyo ang inyong pag-aaral. Dahil bihira lang yan darating sa ating buhay na magkaroon ng ganun, no? Na mapunta pa doon sa ibang lugar para doon magpatuloy sa pag-aaral. At balik po tayo doon mga kababayan sa ano nga ba ang nangyayari doon sa account po ni Peking Bombay. Dahil po mga kababayan, nung kahapon mga 4 PM daw ng hapon ay kahit anong open niya, no, sa kanyang Messenger at sa kanyang Facebook ay wala, no, hindi siya lalabas. Tapos kailangan ng code. So ang nangyari po pala mga kababayan sa kanyang account ay na-hack po, no? Na-hack po kahapon. So kahit anong gawin ko po mga kababayan na paraan doon, siguro hindi na po talaga maibalik, no? Kasi yung email account po na nilagay ko doon ay pinalitan na po nung hacker. Kaya kung kukunin ko yung code, doon na po mapupunta sa email po ng hacker, no? Although meron pa pong ano po mga kababayan, yung email po ni Peking Bombay, mapupunta yung code doon sa kanyang email. Kaso lang po ay makukuha din po nung hacker, no? Makikita din po nung hacker ang code na ibinigay po sa Facebook. Kaya wala na po mga kababayan, kahit anong gawin ko po mga kababayan. Kasi ang ginamit, nung una pa po kasi mga kababayan, iniiwasan ko rin po yung maging ganun. Hindi lang nabantayan at nakapasok yung hacker, no? Kasi yung ginamit ko po mga kababayan na number, pwede naman sana dun sa number i-send yung code. Pero ano lang po mga kababayan, yung ginamit ko kasing number ay gamit ko din po dun sa Facebook. So yun yung ginamit ko dun sa Facebook po ni Peking Bombay na Edito Salimagton. So yun din po yung ginamit ko. Kaya kung kukunin ko yung code dun sa number, hindi lalabas yung account po ni Peking Bombay na si Edito Salimagton. So ang lalabas lang dun yung aking Facebook, no? Kaya no choice na lang talaga sana, doon na lang sana i-open sa kukuha ng code, doon na lang sana kukuha ng code sa kanyang email. Kaso lang ay makukuha rin po nung hacker. Kasi yun nga po, pinalitan po ng meron na pang access yung hacker. Kaya sa mga ano po mga kababayan, no, paalala lang po sa mga followers po ni Peking Bombay doon sa kanyang FB page at sa kanyang personal Facebook account, no, kung mag-chat man po sa inyo or merong hinihingi, or lalong na po doon sa mga sponsors po, no, huwag po kayo maniniwala kung meron pong hinihingi doon or nag-chat sa inyo na hihingi ng tulong, ganon, or may bang tawag din, yung magpa-sponsor, ganon. So huwag po kayong maniniwala doon kung mayroong mag-chat sa inyo, dahil yun nga po, na hack po talaga yung kanyang account. Hindi po talaga namin nabantayan mga kababayan. So yun, siguro gagawa na lang ulit, no, ng bagong account. At sana man po mga kababayan, no, kung makagawa ulit ng bagong Facebook page or Facebook si Peking Bombay, sana po ay suportahan natin ulit, no, dahil sayang din yung kanyang mga mahigit 110k followers na po sana siya doon sa Facebook. Kaso ay doon wala na po, na-hack na po ng hacker, no. So hindi talaga natin maiwasan yung ganun, no, ang mga tao na hindi magsikap, no, gagawa ng masamang paraan, no? Kaya
At pasensya na rin po kayo mga kababayan, no, dahil wala na po akong magagawa at hindi ko na rin po kayang mai-recover yung kanyang Facebook page, no, dahil hindi naman po ako IT, no. Ang ano lang, ang sa akin lang ay iniintindi ko lang yung mga instruction po. So wala na tayong magagawa pag so ang lahat naman po ng mga bagay, no, na mga mangyayari sa ating buhay ay may plano ang Panginoon, no. Kung nangyari man yung ganon, no, na-hack yung kanyang Facebook page, pero baka sa susunod ay masigit pa yung ibibigay ni Lord at kinuha lang niya yung ganon na ano, pero ang babalik doon ay masigit pa siguro. Kaya ang lahat ng bagay mga kababayan na mangyayari sa ating buhay ay may plano at may purpose din po yung Panginoon, kaya mangyayari ang ganung bagay, no. Kaya inuulit ko lang po mga kababayan, no, sa mga subscriber followers po doon sa Facebook ni Peking Bombay, no. Kung may mag-chat at lalong-lalo na po ngayon sa panahon natin ngayon mga kababayan ay yung meron na po talagang AI, no, na pwedeng gayahin yung mukha ni Peking Bombay para manghingi or mang-scam, no. Lalong-lalo na sa mga scam ngayon, no? Maraming scammer talaga. Kaya pag-ingat-ingat po tayo mga kababayan, no. Lalong-lalo na po doon sa mga sponsors po, no, na ka-chat po ni Peking Bombay. So wag po kayong ano po, kasi ngayon po nahack po talaga yung kanyang Facebook page at saka yung kanyang personal Facebook account po, no. Sa atin na lang po mga kababayan ay ipag-pray natin yung mga hindi nagtatrabaho ng marangal at gumagawa ng masama na makilala nila yung Panginoon, dahil sa pagkilala natin sa ating Panginoon ay yung masamang balak, masamang isipan, masamang gawain ay mababago yan, no, dahil kay Lord, no. Dahil kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, no, at nakilala natin siya, yung mga masamang gawain natin or ano man yun, mawawala talaga yan through Jesus Christ po, no. Kaya ipag-pray na lang natin yung gumagawa ng ganung bagay na hindi na nila uulitin. So yun po mga kababayan, no. Pinapaliwanag ko lamang po sa inyo, no, kung bakit or hindi na makapag-post si Peking Bombay doon sa kanyang Facebook page, no. Dahil yun po yung nangyari mga kababayan, no. At least yung mga followers po na ganun yung nangyari, at kung sino man yung nakahack po dun sa kanyang account ay hindi po makapag-scam, no. Dahil alam naman natin po mga kababayan, no, yung mga scammer ay ganun talaga yung kanilang gagawin, no, para makapanghingi ng pera. Dahil karamihan po kasi dito sa amin mga kababayan, no, yung lalong-lalo na po dito talaga sa amin na nahahack yung kanilang account, tapos mini-message nila yung kakilala nung may-ari ng account, tapos nanghihingi or nanghiram ng pera. Kasi bihira, minsan ganun talaga yung gagawin ng mga hacker, no. Tinitingnan siguro dun sa message, no, kung sino yung kakilala or kamag-anak, tapos ganun yung gagawin, no. Hihingi ng tulong or manghiram ng pera at sasabihin na babayaran ko mamayang hapon, ganun. So ganun yung mga estilo po ng mga hacker, no. Kaya ingat po tayo, no, mga kababayan, na kung mag-message man po yung
Facebook account or Facebook page ni Piki Mumbai. So wag po tayo agad naniniwala po. At yun lamang po no sa video na ito mga kababayan. At least kahit paano po ay maliwanagan po kayo no na ganon yung nangyari sa kanyang Facebook account. So wala na po talaga tayong magagawa doon. Basta yun na lang po mga kababayan no. So yun lang po no. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at panunood po sa mga video. At lalong na po doon sa inyong pagsuporta no kay Sir Paul. Maraming salamat po. At sa mga new subscriber po no sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At sa mga old subscriber no, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan no, please subscribe my YouTube channel and paki-click na po yung notification bell para kahit paano ay updated po kayo no, sa ating mga ina-upload na video. So at maraming salamat nga rin po pala sa ating mga sponsor, sa inyo din po mga kababayan sa walang sawang suporta at sa hindi po pag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. So yun lang po, maraming salamat. God bless us all. Bye bye.